Okay, start po tayo. Okay. Okay, kung yung syllabic pattern po guys, ito po yung pattern po kung paano po tayo makakapagsulat po ng isang Korean words po. Okay? Notes po guys, ang letter C stands for consonant at ang letter B po stand for vowel. Okay? Sa sa pagsusulat po guys ng isang Korean words ay meron po itong apat na pattern. Okay, ito po yung pattern number 1, pattern number 2, pattern number 3, at pattern number 4. Okay? Start po muna guys for pattern number 1 po, consonant at vowels. Okay, pagka ganito po ang pattern po guys, lagi niyo tatandaan, na isusulat namin po ang ganitong pattern pag ang consonant po ay sinusundan po ng mga standing vowel. Ano po ba mga standing vowel? Ito po si A, si Ya, si O, Yo, Te, E, Ye, E, at I. Okay, yan po ang mga standing vowels. Like for the example po, ang salitang B. B in English po ay rain. Consonant B at standing vowels po na E. B in English po ay rain. Another example po guys, ang salitang dari. Dari in English po ay bridge. Consonant D, vowels A, consonant R, at vowels E. Dari in English po ay bridge. Korean syllabic pattern number 2 po natin guys ay yung pababa naman po. Bakit nagkakaroon po ng ganitong pattern? At nagkakaroon po ng ganitong pattern po guys pag ang consonant naman po ay sinusundan po ng mga lying vowels. Ano po ba yung mga lying vowels po? Ito po si O, Yo, U, U, at U. Okay, like for example po, ang salitang uyu. Uyu in English po ay milk. Okay, kung napapansin po niyo dito guys, ang binasa ko lamang po sa words po na to ay yung U at U. Okay? Bakit yung O silent sir hindi mo siya binasa? Kasi nga po, ang O silent po ay filler lamang po siya pag nakikita niyo po siya sa words. Okay? Uyu in English po ay milk. Another example po, ang salitang dupo. Dupo in English po ay tofu. Consonant D, vowels U, consonant B or P, at vowels U. Dupo in English po ay tofu. Paano naman po sir nagkakaroon po ng pangatlong pattern po? Bakit po nagkakaroon po ng ganitong pattern? Lagi po niyo tatandaan po guys, sa pagsusulat po ng isang Korean words, ang pattern po niyan ay consonant, vowels, consonant, consonant, vowels, consonant, consonant, vowels, at consonant. Ganyan po ang pagsusulat po ng isang Korean words. Guys, ulitin ko, kapag susulat po tayo ng isang Korean words, ay hindi po tayo pwedeng magsimula po sa vowel. Lahat po ay magsisimula po sa consonant. Ang tanong, paano po nagkakaroon po ng pattern number 3? Okay? Sa pagsusulat po guys ng isang Korean words, lagi po niyo tatandaan na hindi po pwede na magkatabi ang dalawang consonant po sa ibabaw. Okay? Pagka ganyan na po ang nagiging pattern po ng magsusulat po ninyo guys, ganyan na po yung magsusulat po kayo. Tapos ang pansin po ninyo, dalawang consonant po magkatabi na. Yung isang consonant po dito guys ay mawawala at siya po yung lilipat po sa ibaba. Kaya nagkakaroon po ng pattern number 3. Gets po? Dito lang magkatabi po ulit yung dalawang consonant po dito. Ang mangyayari po niyan, mawawala po isang consonant po dyan, malilipat po siya sa ibaba. Ayan. Kaya ganyan po ang nagiging pattern po ng pagsusulat po ng isang Korean words. Gets po? Like for example po,
ang salitang sal. Sal in English po ay years of age. Consonant S, vowels A, consonant R or L. Sal in English po ay years of age. Guys, ito po yung years of age po na pag binabanggit po ninyo yung mga edad po ninyo. Halimbawa, in English po, I'm 32 years old. Tama? Years old. In Korean po, Chonun, Surundu Sal. Okay, Surundu Sal. Ang Surun is 30 in Korean po. At ang Do is number 2 in pure numbers. At Sal, yun po yung years of age. Chonun, ito po yung IM. Okay, kaya yung Sal po, ginagamit po yan for years of age. Counters po siya. Okay? Another example po guys, ang salitang BAP. BAP in English po ay cook rice. Consonant B, vowels A, consonant B or P, BAP in English po ay cook rice. Korean syllabic pattern number 4 naman po, yung pababa po na Korean vowels at consonant, vowels at consonant. Ulitin ko lang, nagkakaroon po ng ganitong pattern po guys pag ang consonant po ay sinusundan po ng lying vowel. Okay? Like for example po, ang salitang bull. Bull in English po ay fire. Consonant B, vowels O at consonant R or L. Bull in English po ay fire at mole in English po ay water. Consonant M, vowels U, consonant R or L. Mole in English po ay water. Okay, malinaw po ba? At nasundan po ba guys ang ating Korean syllabic pattern po? Okay, nasundan naman po ba? Apa. Sa inyo po, Ma'am Mary Rose po. Ma'am Mary Rose, nasundan po. Kayo po isa, nasundan mo. Okay. Jabari nasundan naman, nasusundan po. Yes po. Okay. Ma'am Mary, Sundan naman, sir. ano po? Nasundan naman po. Okay, thank you po. Sa inyo po, Miss Mary Rose, Ma'am Mary Rose po. Yes po, nasundan po. Okay, review na lang po konti, Ma'am Mary Rose, after ng class natin. Yes po. Okay, next topic natin guys ay ang initial, medial, and final position naman po. Okay, papasok na po tayo guys sa topic po ng Batchim rules or ang final consonant po. Ang isang consonant po ay nagbabago po ito, depende po kung saan position po siya nakalagay. Pag sinasabing initial po guys, ito po ang first letter sa isang words. Okay? Like for example po, ang initial po dito guys sa pattern na to ay yung consonant. Ang medial po yung vowels at yung final position naman po ay sa dulong consonant. Initial, medial, initial, medial, and final. Initial, medial, and final. Okay, ito po guys ang ating pattern para sa next topic po natin na rules of consonant. Okay? Kaya pakikopya po muna.